May mga bagay sa ating buhay na sadyang mangyayari kung talagang itinadhana. Kahit ano pa man ang dumating na problema o pagsubok, ay hindi nito mapipigilan ang dapat mangyari. Kung siya talaga ang para sa iyo, ay kayo pa rin ang magkakatuluyan sa huli. Ikaw, naniniwala ka ba sa tadhana? Enzo, may sasabihin ako sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Jana ang dulo ng kanyang damit. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang puso. Mas malakas pa sa hampas ng alon sa pampang na kinauupuan nila. Ano yun, Jana? Lumingon si Enzo. Ang kanyang mga matay nakatitig sa abot tanaw. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mukha kang kinakabahan. Hindi ka naman ganyan dati. Kasi... Pinilit ni Jana na huminga ng malalim. Kasi iba to eh. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Suminghap siya. Enzo, mahal kita. Nalaki ang mga mata ni Enzo. Ang kanyang pangay bahagyang bumaba. Ano? Jana, anong sinasabi mo? Mahal kita, Enzo. Muli niyang sinabi, mas malinaw. Hindi lang bilang kaibigan. Higit pa doon. Matagal na. Jana, umiling si Enzo. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nagbibiro ka ba? Magkababata tayo. Magkaibigan lang. Hindi ako nagbibiro. Sagot ni Jana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong matagal na tayo magkaibigan. Pero, iba yung nararamdaman ko eh. Hindi ko mapigilan. Tumayo si Enzo, umiling-iling. Jana, hindi pwede. Hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo. Bakit? Kumuyom ang kamao ni Jana. Hindi mo ba ako gusto? Ni minsan ba hindi mo naisip na baka pwede tayo? Hindi ko alam. Bulong ni Enzo. Ang kanyang tingin ay lumihis. Hindi ko lang talaga alam. Tingin ko sa'yo, kapatid. Kaibigan. Kapatid? Tumawa si Jana ng mapakla. Kung kapatid, bakit ganito kasakit marinig yan mula sa iyo? Jana, ayoko lang na masirang pagkakaibigan natin. Paliwanag ni Enzo. Alam mo naman kung gaano kalapit ang pamilya natin. Kung magiging komplikado ang lahat, paano na? Kung magiging komplikado? Lumapit si Jana, ang kanyang mga matay nagbabanta. Ibig sabihin, mas mahalaga sa iyo ang hindi komplikado kaysa sa nararamdaman ko? Hindi ganun, Jana. Humarap si Enzo. Ayoko lang na magbago ang lahat. Nagbago na! Nagtaas ng boses si Jana. Ngayon palang nagbago na. Hindi mo na may babalik sa dati. Dahil umamin na ako. Dahil sinabi ko ng totoo. At dahil tinanggihan mo ako. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Malambing na sabi ni Enzo. Pero nasaktan mo ako. Bulong ni Jana. Sobrang sakit. Tinalikuran niya si Enzo. Umuwi na tayo. Tahimik sila sa buong biyahe pauwi. Ang dating masayang tawanan at kwentuhan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Jana anak! Narito na si Enzo! Masayang sigaw ni Marlene mula sa kusina. Ilang araw matapos ang aminan. May dala siyang paborito mong adobo. Sige po, ma. Mahinang sagot ni Jana, hindi man lang sumilip mula sa kanyang kwarto. Enzo, pasok ka! Ani Edmond, ama ni Jana. Kumain ka na rito. Salamat po, Tito Edmond. Narinig ni Jana ang boses ni Enzo, malapit sa sala. Pero... kailangan ko na po sigurong umuwi. May kailangan pa po akong asikasuhin. Pero sandali lang naman, sabi ni Cecil, ina ni Enzo. Kakain lang tayo. Magkasama naman kayo lumaki ni Jana. Hindi ba, Marlene? Oo nga, sang-ayon ni Marlene. Ang tagal na nating hindi nakakapaghapunan na magkakasama. Jana, lumabas ka na dyan! Busog pa po ako, ma! Sigaw ni Jana, ang kanyang puso'y kumirot. Ayaw niyang makita si Enzo. Ayaw niyang maramdaman ng sakit. Hay nako, ang batang yan. Narinig niyang sambit ni Marlene.
Siguro may ginagawa lang sa kwarto. Sige Enzo, sa susunod na lang. Opo, Tita Marlene. Tugon ni Enzo. Sige po, mauna na po kami. Pasensya na talaga Marlene ha. Sabi ni Cecil. May importante lang talaga kaming lakad. Walang anuman Cecil. Narinig ni Jana ang boses ng kanyang ina. Mag-ingat kayo. Nakahinga ng maluwag si Jana nang marinig ang paghuni ng makina ng sasakyan ni Enzo na papalayo. Hindi na sila nagkikita. Hindi na sila nag-uusap. Ang pagkakaibigan nila ay parang bulaklak na biglang nalanta. Jana, bakit ba hindi mo na pinapansin si Enzo? Tanong ni Marlene, kinabukasan habang nag-aalmusal sila. Nagtatanong ang tita Cecil mo kung may tampuhan ba kayo. Wala po ma. Sagot ni Jana, pinipilit na maging kalmado. Wala lang po akong gana makipag-usap. Anong wala? Dati-rati kayo na nga magkasama sa paglalaro sa labas. Sabi ni Edmond. Ngayon ya, nino niya, hindi mo na gusto makita. May pinagdadaanan lang po ako. Umiwas ng tingin si Jana. Huwag na lang po muna natin pag-usapan. May pinagdadaanan? Nagtaas ng kilay si Marlene. Dahil ba sa aminan niyo, anak? Alam kong nahirapan ka, pero kailangan niyo mag-usap. Ma, paano kami mag-uusap kung ayaw niya? Kung ayaw ko rin? Malungkot na ngumiti si Jana. Mas mabuti na siguro yung ganito. Pero nag-aalala kami sa inyo, sabi ni Edmond. Alam mo namang parang anak na rin namin si Enzo. Sige po, mapa. Tumayo si Jana. Akyat na po ako. Wala po akong gana kumain. Patuloy ang pag-iwas ni Jana kay Enzo. Sa tuwing may handaan sa bahay ng isa't isa, laging may dahilan si Jana para hindi sumama. Kung minsan nilalagnat siya, kung minsan may biglaang lakad. Jana, anak, hindi mo pa talaga pupuntahan si Enzo sa airport? Tanong ni Marlene, 1 linggo matapos ang huling pag-uusap nila ni Enzo sa telepono. Aalis na sila papuntang ibang bansa. Natigilan si Jana. Ang hawak niyang baso ay muntik nang mahulog. Ano po? Saan po sila pupunta? Sa Canada. Sinabi na sa akin ni Cecil kahapon lang. Sagot ni Marlene. Doon na sila maninirahan. Business daw ng daddy niya. Bakit hindi niyo po sinabi kaagad? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay halos pabulong. Kasi alam kong nagtataguan kayo. Malungkot na sabi ni Marlene. Akala ko, kung hindi ko sasabihin, baka mag-usap kayo bago sila umalis. Pero hindi. Hindi mo na talaga siya pinansin. Aalis sila? Tumulo ang luha sa mga mata ni Jana. Hindi niya man lang sinabi sa akin. Hindi ka rin naman nagtanong, sabi ni Edmond, nakabababa lang mula sa hagdan. Hindi mo rin siya pinansin. Paano siya magpapaalam? Pero hindi ko alam. Umiyak na si Jana. Akala ko magiging ganito lang kami. Mag-iiwasan. Hindi ko akalain na aalis sila. Ngayon, alam mo na. Malumanay na sabi ni Marlene. Huli na para magpaalam. Nasa airport na sila ngayon. Sumikip ang dibdib ni Jana. Ang sakit na nararamdaman niya noon ay mas doble. Hindi lang siya tinanggihan, kundi aalis din pala ito nang hindi man lang nagpapaalam. Ang mga salitang hindi natanggap ay nag-iwan ng malalim na sugat. Ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyan ng naglaho, kasama ang pag-alis ni Enzo. Lumipas ang maraming taon. Huminga ka ng malalim, Jana. Kaya mo yan. Bulong ni Jana sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin. Bagong simula, bagong buhay. Ito na ang pagkakataon mo. Jana, anak! Heto na ang almusal mo! Sigaw ni Marlene mula sa ibaba. Huwag kang magpagutom. Kailangan mo ng lakas para sa unang araw mo sa trabaho. Opo, ma. Pababa na po. Sagot ni Jana. Grabe, ma. Pinakabahan talaga ako. Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi ako magustuhan ng mga katrabaho ko? Ano ka ba naman, Jana? Ani Marlene na makababa si Jana. Ikaw pa, ang ganda-ganda mo, matalino ka pa. Siyempre magugustuhan ka nila at kaya mo yan.
Malakas ka. Iba ka sa lahat. Salamat, Ma. Ngumiti si Jana kahit naramdam pa rin niya ang kaba. Sana nga po. Ang laki pa naman daw ng kumpanyang yun. Isa sa pinakamalaki sa bansa. Oo nga, anak. Sabi ni Edmond na nakaupo na sa mesa. Ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na makakapasok ka sa ganong kalaking kumpanya agad. Pagkatapos mong magtapos. Iba ka talaga. Siyempre naman pa. Sagot ni Jana, kumuha ng tinapay. Pinaghandaan ko po talaga to. Ang dami kong pinagdaanan para makapasok dito. Ayoko namang masayang lahat yun. Tama yan, sabi ni Marlene. Kaya kumain ka na. Huwag ka mag-alala, magiging maayos ang lahat. Tiwala lang. Tiwala, bulong ni Jana. Sana nga po. Oh, kumusta ang unang araw mo, anak? Tanong ni Edmond kinagabihan, pagka-uwi ni Jana. Pagod na pagod ka yata. Okay lang naman po pa. Sagot ni Jana humikab. Ang dami lang po talagang bagong impormasyon. Ang dami ko nakilalang tao. Ang dami ko natutunan. Maganda yan! Masayang sabi ni Marlene. Ano, may nakilala ka na bang kaibigan? Meron po. Ngumiti si Jana. Si Mia. Siya po ang katim ko. Mukhang mabait naman po. At ang dami ko pong narinig tungkol sa CEO namin. Oh, ano naman ang narinig mo? Tanong ni Marlene, interesado. Ang sabi po nila, bata pa raw po pero sobrang galing. Paliwanag ni Jana. Masyado raw pong seryoso sa trabaho. Walang kibo. Pero ang dami raw pong nagagawa para sa kumpanya. Ang bilis daw pong umangat ng kumpanya simula nang siya ang humawak. Wow, ang galing naman. Sabi ni Edmond. Sino raw ba yan? Hindi ko yata narinig ang pangalan niya. Hindi po nila sinasabi ang pangalan. Sagot ni Jana. Palagi lang po nilang tinatawag na Sir o the CEO. Parang misteryoso po talaga eh. Baka naman may tinatago. Biro ni Marlene. Baka nga po. Natawa si Jana. Pero mukhang respetado po talaga siya ng lahat eh. Ang dami kong narinig na positibong komento. Kahit na parang takot sila sa kanya. Takot? Tanong ni Edmond. Bakit naman takot? Kasi po, pag daw po nagalit, sobrang tahimik lang daw po. Pero ramdam mong galit niya. Paliwanag ni Jana. Tapos, sobrang perfectionist daw po. Lahat ng trabaho dapat tama, walang mali. Nako, mahirap yan. Sabi ni Marlene. Pero tiyak, matututo ka ng marami dyan. Sana nga po. Pero sa ngayon, matutulog na po ako. Sobrang pagod lang po talaga ngayon eh. Bulong ni Jana. Ilang linggo ang lumipas. Naging abala si Jana sa kanyang bagong trabaho. Unti-unti siyang nasasanay sa kapaligiran, sa mga kasamahan, at sa mga bagong gawain. Jana, may emergency meeting tayo! Sigaw ni Mia, halos hingal na hingal isang umaga. Ngayon na, sa conference room ng CEO. Ha? Bakit daw? Tanong ni Jana, nagmamadaling tumayo. Wala naman sa schedule natin yan ah. Ay, hindi ko rin alam. Basta lahat daw ng department head at ang mga bagong employee kailangan daw umattend. Sabi ni Mia, habang naglalakad sila patungo sa conference room. Nako, kinakabahan ako. Ito na siguro ang unang beses na makikita natin ng CEO. Sana hindi siya nakakatakot. Oo nga. Sang-ayon ni Jana. Sana hindi. Grabe, ang daming tao. Lahat yata ng empleyado nandito. Pumasok sila sa malaking conference room. Ang mesa ay mahaba at makintab. Sa dulo nito, may isang upuan na bakante. Good morning, everyone. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa silid. Nagulantang si Jana. Ang boses na yon, pamilyar. Sobrang pamilyar. Bumukas ang pinto sa gilid ng silid. Isang figura ang pumasok. Nakasuot ng itim na suit. Ang buhok, maayos na nakasuklay. At ang mga mata ay matalim na nakatingin sa lahat. Nalaglag ang panga ni Jana. Ang hawak niyang ballpen, nahulog sa sahig. Gumulong papalayo. Good morning, sir! Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. Mukhang gulat na gulat ka. Bulong ni Mia sa tabi ni Jana. Ang gwapo pala ng CEO natin ano? Hindi sumagot si Jana. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nakatayo sa harap.
Si Enzo, ang kababata niya. Ang lalaking sinubukan niyang kalimutan. I call this meeting to discuss the new project. Sabi ni Enzo, ang kanyang boses ay kalmado, profesional. This will be a massive undertaking and I expect everyone's full cooperation and dedication. Naramdaman ni Jana na parang nawalan siya ng hangin. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalmang sarili. Paano? Paano nangyari ito? Jana, okay ka lang? Tanong ni Mia bahagyang siniko si Jana. Namumutla ka. Sobrang init ba? Ha? Oo. Init lang siguro. Bulong ni Jana. Nagpatuloy si Enzo sa pagsasalita. Ipinapaliwanag ang detalye ng proyekto. Ang kaniyang mga mata ay lumipad sa buong silid. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang tingin. Nanlaki ang mga mata ni Enzo. Ang kaniyang panga ay bahagyang bumaba. Tulad ng ginawa niya noong umamin si Jana sa kanya. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon na tila ba nakakita siya ng multo. Ngunit mabilis din itong nawala. Bumalik ang kanyang professional na anyo. Any questions? Tanong ni Enzo matapos ang kanyang presentasyon. Nagtaas ng kamay ang ilang empleyado. Habang sumasagot si Enzo, pilit inaiiwasan ni Jana ang kanyang tingin. Pero ramdam niya ang pagtitig nito sa kanya paminsan-minsan. Thank you for your time, sabi ni Enzo nang matapos ang meeting. You may all be dismissed. Nagmadaling lumabas si Jana. Hinila si Mia. Tara Mia, kailangan ko kumuha ng tubig. Uhaw na uhaw ako. Ang bilis mo naman Jana, sabi ni Mia nagtataka. Ang gwapo pa naman ng CEO natin. Ang cool niya. Akala ko mas nakakatakot siya. Oo Mia, sagot ni Jana, pilit na ngumiti. Ang galing niya, tara na. Jana. Isang boses ang tumawag sa kanya. Nanigas si Jana. Kilala niya ang boses na yon. Hindi niya kayang harapin. Jana, kausapin mo naman ako. Sabi ni Enzo, nakatayo sa likod niya. Sandali lang. Sir, may kailangan po ba kayo? Tanong ni Mia nakangiti. Si Jana po bang tinatawag niyo? Oo, sagot ni Enzo. Jana, pwede ba tayo mag-usap? Sir, may kailangan lang po akong tapusin. Paliwanag ni Jana, hindi lumilingon. Marami po akong trabaho. Hindi ka ba talaga lilingon? Tanong ni Enzo. Ang boses ay may bahid ng pagkadismaya. Jana, go ahead. Bulong ni Mia. Mukhang importante. Pupunta muna ako sa desk ko. Mia, huwag mo kong iwan. Bulong ni Jana, ngunit nakalayo na si Mia. Napabuntong hininga si Jana at nahandaang humarap. Ano po yun, sir? Sir? Nagtaas ang kilay si Enzo. Jana, ako to. Si Enzo. Alam ko po. Sagot ni Jana, ang kanyang mga mata ay lumipat kung saan-saan. Pero nasa trabaho po tayo. Kailangan po natin maging profesional. Profesional? Tumawa si Enzo ng mapakla. Matapos ang lahat, ngayon, profesional na tayo? Ano pa bang gusto mong mangyari? Tanong ni Jana, ang kanyang boses ay lumakas. Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na hindi ka umalis? Na hindi mo ko iniwan? Hindi kita iniwan. Sagot ni Enzo. Umalis ako dahil kailangan. Hindi ko sinabi sa'yo dahil... Dahil ano? Sininghalan siya ni Jana. Dahil hindi ka nagpaalam? Dahil wala akong halaga para sa'yo, para man lang magpaalam? Hindi ganun, Jana. Sabi ni Enzo. Ang kanyang boses ay bumaba. Naisip ko, baka mas madali para sa'yo kung hindi na ako magpapaalam. Kung hindi mo ako makikita. Mas madali? Tumawa si Jana ng mapakla. Mas madali para sa'yo. Ang sakit na nararamdaman ko, Enzo. Hindi madali. Hindi mo man lang naisip na baka gusto ko magpaalam sa kaibigan ko. Kaibigan? Tanong ni Enzo. Yun lang ba ako para sa'yo? Kaibigan? Ano pa ba gusto mong tawag ko sa'yo? Suminghap si Jana. Matapos mong tanggihan ang nararamdaman ko at umalis ng walang paalam. Ano pa bang matitira? Jana, kailangan kong umalis nun. Paliwanag ni Enzo. Biglaan ang lahat. Hindi ko na napaghandaan. Biglaan?
pero may oras ka para magpaalam sa mga magulang ko. Sabi ni Jana. Pero sa akin, Enzo, wala. Jana, hindi ko sinasadya. Alam kong nasaktan kita. Alam ko nagkamali ako, pero hindi ko alam na dito kita makikita ulit. Ako rin. Kung alam ko lang na ikaw ang CEO dito, hindi na sana ako nag-apply. Sagot ni Jana. Talaga? Ganun ba talaga ang galit mo sa akin? Hindi galit, Enzo. Sakit. Disappointment. At ayoko nang maramdaman ulit yun. Jana, kailangan natin magtrabaho na magkasama. Hindi mo ako maiiwasan dito. Alam ko. Kaya nga professional tayo, sir. At empleyado ko. Yun lang. Jana. Enzo's voice trailed off. Kung wala na po kayo sasabihin, babalik na po ako sa trabaho ko. Sabi ni Jana, tinalikuran si Enzo. Jana, hintay! Tawag ni Enzo. Ngunit nagpatuloy si Jana sa paglalakad. Pilit na binabaliwala ang pagtawag ni Enzo. Ang kanyang puso ay bumubulusok. Ang kaba at sakit ay naghahalo sa kanyang dibdib. Paano niya haharapin ito araw-araw? Jana, okay ka lang ba talaga? Tanong ni Mia pagbalik ni Jana sa desk niya. Mukhang nakakita ka ng multo ah. Ano bang pinag-usapan niyo ng CEO? Wala. May tinanong lang siya tungkol sa project. Wala lang yun. Sagot ni Jana, pilit na ngumiti. Ah, ganun ba? Pero Jana, ang weird mo. Namumutla ka talaga. May sakit ka ba? Tanong ni Mia. Tila ba hindi kumbinsido? Wala. Puyat lang siguro. Tara, simulan na natin ang trabaho. Ang dami nating gagawin para sa bagong project. Sa mga sumunod na araw, pilit na iniiwasan ni Jana si Enzo. Sa tuwing nakikita niya ito sa hallway, lumiliko siya. Sa tuwing may meeting, sinisiguro niyang malayo ang upuan niya kay Enzo. Jana, kailangan mo mag-present sa board meeting sa Biyernes. Sabi ng kanilang manager, si Mr. Reyes. Ikaw ang inassign ng CEO na mag-lead sa presentation ng Phase 1 ng project. Po? Ako po? Pero, hindi po ba si Mia na lang? Masanay po siya sa presentation. Nanlaki ang mga mata ni Jana. Hindi. Sagot ni Mr. Reyes. Ang sabi ng CEO, ikaw daw. Gusto niyang makita ang galing mo. Ikaw ang pinili niya. Pero, bakit ako? Bulong ni Jana. Huwag ka nang magtanong. Sabi ni Mr. Reyes. Kailangan mo paghandaan ito ng mabuti. Malaking opportunity to para sa'yo. Opo. Walang ganang sagot ni Jana. Alam niyang ginagawa to ni Enzo. Pinipilit siya nitong harapin. Jana, kinakabahan ako para sa'yo eh. Board meeting yan. Ang daming matataas na tao. At ang CEO pa ang magiging audience mo. Sabi ni Mia kinabukasan. Oo nga Mia, naiinis ako. Bakit ako pa? Bulong ni Jana. Baka naman gusto ka lang niyang i-challenge. O baka naman nakita niyang potensyal mo. Tanong ni Mia. Potensyal? O baka naman gusto lang niyang pahirapan ako. Mapait na ngumiti si Jana. Huwag ka namang ganyan. Kaya mo yan. Nandito lang ako para suportahan ka. Sabi ni Mia. Salamat Mia. Kailangan ko yan. Sagot ni Jana. Dumating ang araw ng board meeting. Nakasuot si Jana ng formal na damit. Ang kanyang puso halos lumabas sa kanyang dibdib. Good morning everyone. Sabi ni Enzo. Nakaupo sa dulo ng mesa. Let's start the presentation. Miss Jana Reyes, the floor is yours. Naglakad si Jana patungo sa harap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pilit niyang iniiwasan ang tingin ni Enzo. Good morning, sir, ma'am. Nagsimula si Jana, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Today, I will present the first phase of our new project. Habang nagpe-present, unti-unting nawala ang kaba ni Jana. Naging kumpiyansa siya. Ang kanyang mga salita ay dumaloy ng maayos. Ang kanyang mga idea ay malinaw at detalyado. Naramdaman niyang titig ni Enzo sa kanya. Sa tuwing sumusulyap siya, nakikita niya itong nakatitig sa kanya. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. And that concludes my presentation. Sabi ni Jana, huminga ng malalim. Thank you.
Nagpalakpakan ang mga board members. Ngumiti si Mr. Reyes. "Excellent presentation, Miss Reyes," sabi ni Enzo. "Very well prepared and insightful. Congratulations." "Salamat po, sir." Sagot ni Jana, pilit na pinananatili ang professional na ngiti. "Any questions from the board?" Tanong ni Enzo. May ilang nagtanong at sinagot ni Jana ang lahat ng may kumpiyansa. "That will be all for today," sabi ni Enzo. "Thank you everyone. Miss Reyes, please stay behind. I need to talk to you." Naramdaman ni Jana ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumabas ang lahat. Naiwan silang dalawa ni Enzo sa malaking conference room. "Jana, kailangan natin mag-usap," sabi ni Enzo. Tumayo at lumapit kay Jana. "Ano po yun, sir?" Tanong ni Jana, pilit na pinananatili ang kanyang distansya. "Huwag mo akong tawaging sir. Hindi ka ba talaga titigil sa pag-iwas sa akin?" "Ano bang gusto mong gawin ko, Enzo?" Tanong ni Jana. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. "Magkunwari na walang nangyari? Magkunwari na hindi ako nasaktan?" "Alam kong nasaktan kita at nagsisisi ako doon. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag," sabi ni Enzo. "Anong ipapaliwanag mo? Na umalis ka nang hindi nagpapaalam? Na tinanggihan mo ako?" Suminghal si Jana. "Jana, hindi ko sinasadya na saktan ka. Ang pag-alis ko biglaan yun. Hindi ko na napaghandaan, di ba? At ang tungkol sa atin..." "Anong tungkol sa atin? Walang tayo, Enzo. Wala na, matagal na." "Pero nakita kita ulit. Hindi ko akalain na mangyayari to. At ngayon, hindi na kita kayang iwasan." "Ako rin. Pero hindi ibig sabihin niya na magiging maayos ang lahat." "Alam ko. Pero gusto kong ayusin. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong humingi ng tawad." "Para saan pa? Tapos na ang lahat. Nagsisimula na ako ulit. Ayokong guluhin mo pa." "Hindi ko ginugulo. Gusto ko lang na maging maayos tayo. Na magkaibigan ulit. O kahit anong pwede pa nating maging... "Wala nang pwede. Ang sakit. Sariwa pa rin. Hindi ko pa kaya kalimutan ang lahat." "Jana, please," sabi ni Enzo. Umabot ang kamay at hinawakan ang braso ni Jana. Tinabig ni Jana ang kamay ni Enzo. "Huwag mo akong hawakan." "Jana." Bulong ni Enzo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng lungkot. "Gusto ko lang na maging okay tayo." "Hindi tayo magiging okay," sabi ni Jana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na pwede." Tinalikuran niya si Enzo at naglakad palabas ng silid. Narinig niya ang pagtawag ni Enzo sa kanya. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ang muling pagharap nila ay nagbukas muli ng lumang sugat. Ang sakit ng akala niya ay naghilom na, ay muling nagdugo. Paano niya haharapin ang araw-araw na pagtatagpo nila? Paano niya itatago ang damdaming matagal na niyang ibinaon? Ang tadhana ay tila naglalaro sa kanila. Pinipilit silang magtagpo kahit na pilit silang umiiwas.